Ang buhay ni Gretchen ay hindi kailanman naging madali. Mula pa noong bata siya, tila sunod-sunod na pagsubok na agad ang ibinigay sa kanya ng tadhana. Bata pa lang si Gretchen nang mawala ang kanyang ina. Isang trahedya sa pabrika ang kumitil sa buhay nito. Isang pangyayaring hindi lamang sumira sa kanilang pamilya, kundi tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Dahil sa matinding lungkot, nagdesisyon ang kanyang ama na lumipat sila sa bahay ng kanyang lola. Ngunit hindi naging sapat yon para mapawi ang sakit na nararamdaman ng kanyang ama. Unti-unti nalunod ito sa alak. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalala ang kanyang pag-inom. At kasabay nito, ang mga sigawan at pagtatalo sa loob ng bahay. "Tama na yan! Hindi ka ba naaawa sa anak mo?" Galit at nanginginig ang boses ng lola ni Gretchen. "Wala ka nang pakialam! Buhay ko to!" Sigaw ng ama niya na lango sa alak. Hanggang sa dumating ang isang araw na tuluyang babago sa lahat. Isang malamig na hapon, matapos ang klase, umuwi si Gretchen sa kanilang bahay. Ngunit sa halip na yakap ng kanyang ama ang sumalubong sa kanya, isang bangkay. Ang kanyang ama nakahandusay sa tabi ng kalsada. Wala ng buhay. Hindi na ito nagising pa. 13 taong gulang pa lamang si Gretchen noon at sa murang edad, naging ulila na siya. Iniwan siyang mag-isa sa piling ng kanyang lola. Ngunit ang pagkawala ng kanyang ama ay hindi lamang sugat para kay Gretchen, kundi para rin sa kanyang lola. Unti-unti, nagbago ang matandang babae. Madalas itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malayo. "Babalik pa yon. Babalik ang anak ko." Mahina at tila nawawala sa sarili na bulong nito. Sa tuwing maririnig yon ni Gretchen, nanginginig siya sa takot. Pakiramdam niya, tila nawawala na rin sa katinuan ang kanyang lola. Na para bang hindi nito matanggap na wala na ang sariling anak. Ngunit paminsan-minsan bumabalik sa realidad ang matanda. At doon bahagyang gumagaan ang pakiramdam ni Gretchen. Sa kabila nito, nanatili ang takot sa kanyang puso. Takot na baka tuluyan na ring mawala sa kanya ang huling taong natitira sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng yon, nagpatuloy si Gretchen. Tinapos niya ang kanyang pag-aaral at nag-enroll sa kursong nursing. Masipag, matyaga at determinado. Hindi siya nagpatalo sa buhay at sa bawat araw, unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang kinabukasan hanggang sa makapagtapos siya. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Gretchen. Na-assign siya sa isang maliit na bayan kung saan niya nakilala ang lalaking muling magpapabago sa kanyang mundo, si Carlos. Sa unang tingin pa lang, nahulog na agad ang loob ni Gretchen. At para sa kanya, wala nang ibang umiiral sa mundo kundi si Carlos. "Siya na to, ramdam ko," masayang sabi ni Gretchen. 6 na buwan matapos silang magkakilala, nagpakasal sila. At makalipas ang 1 taon, isinilang ang kanilang anak na si Eric. Sa wakas, natagpuan na rin ni Gretchen ang tunay na kaligayahan. Isang masayang pamilya, isang bagong simula, isang buhay na matagal niyang pinangarap. Ngunit hindi lahat ng saya ay panghabang buhay. 3 taon matapos isilang si Eric, isang trahedya na naman ang dumating. Si Carlos ay nasawi. Sa kanyang trabaho sa construction, nabagsakan siya ng konkretong slab at hindi na siya umabot pa sa ospital. Sa murang edad, muling nawalan si Gretchen at sa pagkakataong ito, isa na siyang byuda. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak. Lumipas ang mga taon, hindi niya namalayang lumalaki na pala si Eric. 13 taong gulang na ito ngayon. At isang araw, habang pauwi si Gretchen mula sa kanyang duty, iniisip niya kung paano nila bibisitahin ang kanyang lola. May paparating siyang bakasyon
At naka-summer break din ang kanyang anak. Ngunit hindi naging madali ang relasyon nila ng kanyang lola. Madalas itong nagtatampo dahil bihira siyang dalawin ni Gretchen. "Hindi mo na ako naaalala," may tampong sabi ng lola niya. Kahit alam naman ito na isang byuda si Gretchen na may anak at 2 trabaho para lamang mabuhay. Habang tatawid si Gretchen sa kalsada, may narinig siyang kakaibang tunog. Napalingon siya sa damuhan at doon niya nakita ang isang lalaki, nakahandusay. "Sir, wag po kayong gagalaw," mabilis na sabi ni Gretchen. Agad kumilos ang kanyang instinct bilang isang nurse. "Saan po masakit? Anong nangyari sa inyo?" "Sa ulo. May tumama sa akin mula sa likod," mahinang sabi ng lalaki. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gretchen. Agad siyang tumawag ng ambulansya. Habang sinusuri ang lalaki at nagbibigay ng paunang lunas. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang ambulansya at agad nilang dinala ang lalaki sa ospital. Ayon sa pagsusuri, mayroon itong moderate concussion at ilang pasa sa katawan. Ngunit ang hindi alam ni Gretchen na ang lalaking yon ay magdadala ng panibagong kwento sa kanyang buhay. Isang kwentong magbabago na naman sa kanyang tadhana. 3 linggo ang lumipas matapos ang insidenteng yon sa kalsada. At sa araw na yon, pauwi si Gretchen mula sa kanyang trabaho. Tahimik ang paligid, karaniwan lang ang lahat. Hanggang sa, Miss, sandali lang po," sigaw ng isang lalaki. Napalingon si Gretchen. May isang lalaking nagmamadaling lumalapit sa kanya. Tumingin siya sa paligid, pero wala namang ibang tao. Ibig sabihin, siya ang tinatawag nito. Ako po ba ang tinatawag nyo?" Naguguluhang tanong ni Gretchen. "Oo, kayo po. Pasensya na. Huwag po kayong umalis agad. May kailangan lang akong sabihin." Hinihingal pero nakangiting sabi ng lalaki. Napatitig si Gretchen sa mukha nito. Parang pamilyar, pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. "Pasensya na, pero magkakilala ba tayo?" tanong niya rito. Hindi pa. Pero may utang ako sa'yo," nakangiting sabi nito. Mas lalo pang naguluhan si Gretchen. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Matangkad, gwapo at may kakaibang dating. Pero sigurado siya, hindi niya ito kilala. Ikaw nagligtas sa akin." Puno ng pasasalamat na sabi nito. At doon naalala ni Gretchen. Ikaw yung lalaki nasaktan sa kalsada?" Oo, ako nga," natatawang sabi nito. Napangiti na rin si Gretchen. "Buti naman at maayos ka na. Delikado ang tama sa ulo. Nahuli na rin ang gumawa nun, kapatid ng ex-wife ko." Bakit naman?" gulat niyang tanong. Magulo kasi ang hiwalayan namin. Sinisisi niya ako kaya ganun ang ginawa niya." Napailing si Gretchen. "Ang hirap naman ang pinagdaanan niyo. Buti na lang talaga at okay ka na ngayon." "Kaya nga nandito ako para magpasalamat." Inilahad nito ang mga kamay. "Ako nga pala si Douglas." "Gretchen." "Pasensya na, wala akong dalang bulaklak. Pero gusto sana kitang ilibre ng dinner." Saglit na natahimik si Gretchen. "Hindi naman magagalit ang asawa mo, di ba? Pasasalamat lang naman." At sa sandaling yon, muling sumagi sa isip ni Gretchen ang kanyang nakaraan. Si Carlos. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang sakit. Sa tuwing nababanggit ang tungkol sa kanyang asawa, parang sariwa pa rin ang sugat. "Wala na akong asawa?" Napansin ni Douglas ang pagbabago sa mukha niya. "Pasensya na, may nasabi ba akong mali?" "Ayos lang, byuda na ako. Pasensya na talaga, hindi ko alam." "Okay lang, hindi mo naman sinasadya, Douglas." "Kailan siya?" tanong nito. "Matagal na. Namatay siya sa aksidente sa construction." Napatitig si Douglas kay Gretchen. Isang babaeng bata pa, pero napakaraming pinagdaanan. At higit sa lahat, nanatiling tapat sa kanyang yumaong asawa. Isang bagay na bihira na sa panahon ngayon. Hindi niya na ito pinahaba pa.
Sa halip, nagbago siya ng paksa. Malapit ka lang ba dito nakatira? Oo, doon lang, sabi ni Gretchen sabay turo. Itinuro niya ang isang simpleng apartment. Sige, tatanggapin ko ang imbitasyon mo, nakangiti niyang sabi. Nagulat naman si Douglas pero puno ng tuwa sa mga mata. Talaga? Pero bukas na lang. Pagod na kasi ako ngayon. Of course, bukas na lang. Saan tayo magkikita? Sa isang restaurant sa bayan. Imperia. Hindi mahal pero masarap ang pagkain doon. Sige, perfect. Anong oras? 7 p.m.? Sige, deal. Kita tayo bukas. Bago siya umalis, marahang hinawakan ni Douglas ang kamay ni Gretchen at hinalikan ito bilang paalam. At habang papalayo siya, hindi maiwasan ni Gretchen na mapatingin sa kanya. May kakaibang hatak, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa damdaming yon, nagpa siya siyang tumawag sa kanyang kaibigan. Hello, Cassandra. May sasabihin ako sa'yo. Umupo ka muna, sabi ni Gretchen. Ha? Nanalo ka ba sa loto? Masiglang tanong ni Cassandra. Hindi, pero mukhang may dito ko bukas. Natatawa niyang sabi. Ay, nako, nahulog ako sa upuan. Dramatic na sabi nito. Ang arte mo? Sino yan? Anong itsura? Anong trabaho? Guwapo ba? Tuloy-tuloy na tanong ni Cassandra. Ikinuwento ni Gretchen ang lahat ng tungkol kay Douglas. Nako, mukhang promising yan ah. Excited na sabi ng kaibigan niya. Tumigil ka nga. Tutulungan mo ba ako o hindi? Of course, kailangan natin ng magandang dress. Grabe ka. Pupunta ako dyan ng mga 4 p.m. bukas. Gagawin kitang reyna. Napangiti si Gretchen. At huwag ka mag-alala kay Eric. Dadalhin ko siya dito sa bahay ko. Salamat. Enjoy your date ha? Nakangiting sabi pa nito. Hindi naman date ito. Mag-uusap lang kami. Pero sa totoo lang, kahit si Gretchen mismo, hindi na sigurado kung yun lang ba talaga. Kinabukasan, mas maaga pa sa inaasahan. Dumating si Cassandra sa bahay ni Gretchen. Ngunit sa pagkakataong yon, handa na si Gretchen. Nakapag-manicure na, nakapag-ayos na rin ng sarili. At sa kanyang isip, sapat na yon. Ano yan? Tanong ni Cassandra. Nanlalaki pa ang mga mata. Pagkakita pa lang ni Cassandra sa make-up ni Gretchen, napailing agad ito. Joke ba to? Sino bang i-impress mo sa make-up na yan? Medyo inis pero may halong lambing na tanong nito. Maayos naman na, nahihiyang sabi ni Gretchen. Inosente talaga siya sa mga ganoong bagay. Gretchen, maghilamos ka nga. Ngayon na, pautos na sabi nito. Walang nagawa si Gretchen. Tahimik siyang pumasok sa banyo. Hinugasan ang kanyang mukha. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya marunong mag-makeup. Bihira rin siyang mag-ayos ng sarili. Kaya para sa kanya, malaking tulong si Cassandra. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, nakangiting sabi ni Gretchen. Malamang, pumunta ka sa date mo na parang multo, tumatawang sabi ni Cassandra. Grabe, lagi mo akong tinutulungan. Parang ipinadala ka ng Diyos para hindi ako tuluyang mabaliw sa buhay ko. Hay nako, tigilan mo ako sa drama mo, Gretchen ha. Tingnan mo, namumula na ako. Ngunit sa likod ng biro ni Cassandra, alam niyang hindi naging madali ang buhay ni Gretchen. Alam mo, kalimutan muna natin ang nakaraan. Mas seryosong sabi nito. Focus tayo sa future, lalo na sa gabing to. Tumango si Gretchen. Ano, may napili ka na bang susuotin? Oo, sandali lang. Agad tumakbo si Gretchen papasok sa kwarto at may dalang dress na ipinakita kay Cassandra. Pagkakita pa lang ni Cassandra, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Wait, seryoso ka ba? Napapailing na tanong nito. Isang maputlang pulang damit na may malalaking puting guhit. Halatang luma na. Parang 10 taon ang nakatago sa aparador. Etong isusuot mo? Ilang taon na to?
Hindi naman kasi ako nagsusuot ng dress. Luma na yan. Nabili ko yan noon pa. Nahihiyang sabi ni Gretchen. Okay, mananatili na lang yan sa nakaraan. Pumasok si Cassandra sa hallway at bumalik na may dalang bag. Good thing, magka-size tayo. May dala akong pagpipilian mo. Isa-isa niyang inilabas ang mga damit. Try mo to, sabi ni Cassandra habang hawak ang dark blue na dress. Isinuot yun ni Gretchen pero ang ikli, nahihiyang sabi ni Gretchen. Kita ni Cassandra sa mukha ng kaibigan na hindi ito komportable kaya agad siyang kumuha ng isa pang dress. Sige, eto na lang. Isang mahaba at eleganteng damit. Kulay dark burgundy at halos kulay itim na. Simple pero classy. Eto, yan, bagay na bagay sa'yo. Pumapalakpak na sabi pa ni Cassandra. Isinuot yun ni Gretchen at sa sandaling yun, ang ganda mo, sabi ni Eric. Nagulat at tuwang-tuwa. Napangiti si Cassandra. Ayan, may verdict na. Galing na mismo sa lalaki. Perfect na yan. Lumabas si Gretchen sa hallway at tumingin siya sa salamin. Hindi siya makapaniwala. Para siyang ibang tao. Para siyang isang reyna. Parang hindi bagay sa akin. Ano ka ba? Baliw? Medyo napikon na sabi ni Cassandra. Napakaganda mo, Gretchen. Dapat araw-araw kang ganyan. Pero hindi ako komportable. Baka mag-jeans na lang ako. Nag-aalangang sabi ni Gretchen. Sige, mag-jeans ka. Kahit mag-chinelas ka pa. Walang magtataboy sa'yo. Seryoso pero may halong sarcasm na sabi ni Cassandra. Pero yung kadate mo, baka magsisi 10 beses at tumakbo pa palayo. Grabe ka naman. Napatawa si Gretchen. Nagustuhan naman niya ako kahit simple lang. Kung gusto mong magpa-impress sa lalaki, syempre dapat mag-effort ka. Sa tingin mo, may impress mo siya sa jeans? Napabuntong hininga si Gretchen. Alam niyang wala siyang panalo. Sige na, umupo ka na. Gagawin kitang maganda. At gaya ng dati, sumunod si Gretchen. Lumipas ang ilang oras at pagsapit ng 7:00 ng gabi, tapos na si Cassandra sa kanyang obra. Okay, sige. Tingnan mo ng sarili mo. Tumingin si Gretchen sa salamin. At napanganga siya. Ako ba to? Hindi siya makapaniwala. Salamat. Sobrang salamat. Naiiyak na yumakap siya kay Cassandra. Oh, 'di ba? Sabi ko sa iyo eh. Pagkatapos, inabot ni Cassandra ang isang maliit na bag. Nandyan na lahat ng kailangan mo. Universal bag yan. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala kay Eric. Nakangiting sabi ni Cassandra. Cassandra, wag mong sasabihin kay Eric kung saan ako pupunta ha? Nag-aalalang sabi ni Gretchen. Bakit naman? Kasi ayokong isipin niya na pinapalitan ko ang tatay niya. Napailing si Cassandra. Gretchen, nasa tamang edad ka. Single ka. May karapatan kang sumaya ulit. Saglit siyang natigilan. At saka, alam mo ba? Alam ang ano, mature ang anak mo. Napatingin si Gretchen. Ilang beses na niyang tinanong sa akin kung bakit mag-isa ka lang. Talaga? Gulat na tanong niya. Oo, at sinabi ko ang totoo. Mahirap makahanap ng lalaking kasing bait ng tatay niya. Napaluha si Gretchen. Salamat, Cassandra. Sa gabing yun, hindi lang isang date ang haharapin ni Gretchen, kundi ang posibilidad na muling buksan ang kanyang puso. 10 minuto lang ang biyahe papunta sa restaurant. Habang nasa taxi, tahimik na nakatanaw si Gretchen sa bintana. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang mga tanong. Ano kayang sasabihin ko? Paano ako kikilos? Magugustuhan niya kaya ako? Matagal na rin simula nang huli siyang nakipag-date, kaya hindi niya maiwasan ang kaba. Hindi niya ma-imagine kung paano magaganap ang gabing yun. Dahil sa totoo lang, kinakabahan siya. Pagsapit nila sa restaurant, 2 minuto bago mag-7:00. Salamat, on time ako. Mahinang napabuntong hininga si Gretchen. Ayaw na ayaw niya na nahuhuli.
Kaya laking ginhawa sa kanya na tama ang oras ng dating niya. At doon, sa harap ng restaurant, nakita niya si Douglas. Nakatayo ito, tila naghihintay. Pero hindi pa siya napapansin. Marahil akala nito, maglalakad lang si Gretchen papunta. "Hinahanap mo ba ako?" Lumapit si Gretchen at bahagyang napangiti. Napalingon si Douglas at sa sandaling yon, natigilan siya. Napatulala, parang nawala ng salita. Ibinuka niya ang kanyang bibig pero walang lumabas kahit isang salita. Dahil sa sobrang ganda ni Gretchen, hindi niya inaasahan. "Ayos ka lang ba? O kailangan ko nang gamitin ang pagiging nurse ko?" Nakangiti at may biro niyang tanong. Napatawa naman si Douglas. "Ayos lang ako. Napahanga lang talaga ako sa'yo. Ang ganda mo. Tara, pasok na tayo?" Oo, tara." Habang naglalakad sila papasok, hindi maalis ni Douglas ang tingin kay Gretchen. Parang sinusulit niya ang bawat sandali. Tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Pagdating sa mesa, inalalayan ni Douglas si Gretchen sa upuan. Isang simpleng gesture pero ramdam ang respeto. "Salamat," nakangiting sabi ni Gretchen. Napansin niya ang pagiging aligaga ni Douglas at sa loob-loob niya, natutuwa siya. Plano niyang magpakitang gilas. Pero hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon. At sa totoo lang, nagustuhan niya yon. Maya-maya, nang makabawi si Douglas, nagsalita ito. "Ang ganda mo, sobrang elegant, parang hindi ko ma-explain." Namula si Gretchen. Matagal na rin simula nang may magsabi sa kanya ng ganoong klase ng papuri. Hindi naman sa wala nang nanliligaw sa kanya, pero hindi niya sila pinapansin noon. Ngunit ngayon, iba. Iba ang pakiramdam niya. Habang kumakain, mahaba ang kanilang naging usapan. Nagkwento si Gretchen tungkol sa kanyang anak na si Eric. "Siya ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy," malambing na sabi ni Gretchen. Napangiti rin si Douglas. "Mahilig ako sa mga bata. Gusto ko talagang magkaroon." Ngunit bahagyang nagbago ang tono ng kanyang boses. "Kaso, hindi pwede sa ex-wife ko." "Mahirap siguro yon para sa babae." Puno ng simpatya na sabi ni Gretchen. Pero umiling si Douglas. "Ang totoo, ayaw niya talaga ng anak." Napatahimik sandali si Gretchen. "Mas gusto niyang mabuhay para sa sarili niya." Bahagyang bumigat ang usapan. Iba't iba talagang tao. "Sige, palitan na natin ang topic." "Oo nga, ikaw naman, anong trabaho mo?" Nakangiti niyang tanong. Business analyst ako sa consulting." "Ikaw, nurse ka, hindi ba?" Oo, nurse ako." "Wala ka na bang ibang kamag-anak?" Lola ko na lang, pero nasa probinsya. Gusto ko sana siyang kunin, pero ayaw niya. Sanay na siya sa buhay sa probinsya at ayaw niya rito sa syudad. At ang asawa ko, ulila na rin. Wala rin siyang pamilya." Pasensya na." "Ayos lang, nasanay na ako." Bahagyang napangiti si Gretchen. "Ang importante, may anak ako." At doon, muling gumaan ang usapan. Nagtawanan sila, nagkwentuhan, mga alaala noong bata pa sila, mga kalokohan sa school. At doon, napagtanto ni Gretchen kung gaano kadaling kausap si Douglas. Parang matagal na silang magkakilala, kahit 3 beses pa lang silang nagkita. Pagkatapos kumain, nagtanong si Douglas. "Gusto mo bang maglakad-lakad tayo?" "Pasensya na, wala na kasi akong energy." "Paano kung mag-taxi tayo? Ikot lang sa city." Gusto ko yan, lalo ng city light sa gabi." "Okay, sige." Tumawag si Douglas ng taxi at nagsimula silang umikot sa syudad. Tahimik ang mga kalsada, maliwanag ang mga ilaw. Isang gabi, na tila hininto ang oras. At sa huli, dumating sila sa apartment ni Gretchen. Magkatabi sila sa loob ng taxi. Tahimik ang gabi at ang bango ng pabango ni Douglas. Pakiramdam ni Gretchen ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa sandaling yon, nagulo ang isip ni Gretchen.
Kung papapasukin ko siya, baka isipin niyang madali lang ako. Pero gusto ko siyang makasama pa. Nahihirapan siyang magdesisyon. Gusto niyang pahabain pa ang gabi. Pero natatakot siya sa maaring isipin ni Douglas. Gusto mo bang pumasok muna? Kape lang, naglakas loob niyang tanong. Napatingin si Douglas sa kanya, isang lalaking may sapat na karanasan. Alam na alam ang ibig sabihin ng imbitasyong niyon. Gusto ko yan, nakangiting sagot nito. Binayaran niya ang taxi at sabay silang umakyat sa apartment ni Gretchen. Ngunit sa gabing yon, hindi kape ang naging sentro ng kanilang atensyon. Lumipas ang ilang buwan at lalong tumibay ang kanilang relasyon. Hanggang sa isang araw, "Gretchen, pakakasalan mo ba ako?" Sinserong tanong ni Douglas. At walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Gretchen ang kanyang alok. "Oo, magpapakasal ako sa'yo," naluluhang sagot ni Gretchen. Unti-unti tinanggap din siya ng mga taong mahalaga kay Gretchen. Napamahal siya kay Eric, napahanga si Cassandra. At higit sa lahat, nakuha niya ang loob ng kanyang lola. Isang bagay na ikinagulat ni Gretchen dahil ang kanyang lola ay kilalang istrikto pagdating sa mga lalaki. Mukhang mabuti naman siya. Simple pero may approval na sabi ng lola niya. At doon, lalong sumaya si Gretchen. Hindi niya akalain na pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may darating pang ganitong klase ng kaligayahan. Si Douglas ay naging mabuting asawa. Tumutulong sa bahay, nagluluto, kasama tuwing weekend. Nakikipaglaro kay Eric, dinadala sa parke, hinahatid sa mga activities. At higit sa lahat, minahal si Gretchen ng buong puso. At dahil doon, lalong namukadkad si Gretchen. Parang muling nabuhay ang kanyang pagkatao. Ngunit, hindi lahat ng saya ay panghabang buhay. Halos 5 taon ang lumipas, nakatapos si Eric ng high school at nag-aaral sa isang universidad sa ibang lungsod. At mula noon, unti-unti nang nagbago ang lahat. Si Douglas nagbago. Madalas siyang umuuwi ng gabi. Minsan, pati weekend, nasa trabaho. Madalas ding bumiyahe. Hindi maintindihan ni Gretchen kung bakit. Hanggang isang gabi, nagsalita si Douglas. "Malilate na naman ako, maraming trabaho," sabi nito sa cellphone. Pagkababa ng tawag, umiiyak na si Gretchen. Parang ayaw na niyang umuwi. Wala man lang paliwanag. Wala man lang effort na iparamdam na gusto niyang makasama siya. Agad niyang tinawagan si Cassandra. Late na naman siya. Lagi na lang. Nako, baka busy lang talaga sa bagong posisyon niya. Cassandra, 1 taon na siyang promoted. Hindi naman siya ganito dati. Hindi ko siya maintindihan. Nakausap mo na ba? Maraming beses pero iniiwasan niya. Huminga ng malalim si Cassandra. Mag-isip tayo ng maayos. May dahilan yan. Baka may sakit siya. Ayaw ka lang mag-alala. Hindi. Kahit simpleng sugat nga kinikwento niya ng 2 araw. Baka problema sa trabaho? Hindi ko alam. Hindi siya nagsasabi. Kailangan mo siyang kausapin ulit, sabi pa ni Cassandra. Sige, susubukan ko. Pagkababa ng tawag, huminga ng malalim si Gretchen at muling tinawagan si Douglas. "Douglas, okay ka lang ba?" Marahan niyang tanong. "Oo, maraming trabaho. End of quarter kasi. May report akong ginagawa." Irritableng sagot ni Douglas. "Naiintindihan ko pero parang lumalayo na tayo." Saglit na katahimikan ng sumunod. "Nasa trabaho ko, Gretchen. Pag-uusapan natin yan sa bahay. Pero hindi ngayon." Nagulat si Gretchen. Halos pasigaw na si Douglas. "Sige, pasensya ka na. Nagluto ako, nasa kalan lang." "Sige." Maikling sagot nito bago pinatay ang tawag. At doon tuluyang bumigat ang pakiramdam ni Gretchen. Pinilit niyang huwag mag-isip. Pumasok siya sa banyo at naghanda ng mainit na panligo. Ngunit kahit anong gawin niya, bumabalik at bumabalik sa isip niya ang mga nangyayari.
Hindi naman biglang nagbabago ang isang tao ng ganito. Dati, masaya, mapagmahal. Ngayon parang napipilitan lang makipag-usap. Minsan ay sinisigawan pa siya. At sa puso ni Gretchen, unti-unting nabubuo ang isang tanong. Ano nga ba ang tunay na nangyayari kay Douglas? Halos makatulog si Gretchen sa loob ng banyo. Napapikit siya habang nakababad sa maligamgam na tubig. At bigla siyang kinabahan. Hindi, baka makatulog ako dito. Agad siyang tumayo, pinunasan ng sarili, nagsuot ng pajama at dahan-dahang humiga sa kama. Hindi nagtagal, nakalimutan niya ang lahat at tuluyang nakatulog. Bandang 6:00 ng umaga, nagising si Gretchen sa tunog ng telepono. Hello? Si Gretchen Aros po ba ito? Seryosong tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. Opo, ikinalulungkot ko pong ipaalam. Pumanaw na po ang inyong lola. Ano? Parang tumigil ang mundo. Hindi. Biglang napaluha si Gretchen. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang lola, ang huling natitirang pamilya niya bukod kay Eric, ay wala na. Pupunta ako agad. Umiiyak niyang sabi habang nanginginig. Pagkababa ng tawag, napatitig si Gretchen sa kisame. Hindi niya maproseso ang narinig niya. 86 na taong gulang na ang kanyang lola. Alam niyang darating din ang araw na yon, pero hindi pa rin siya handa. Sunod-sunod na bumalik ang mga alaala. Kung paanong tinanggihan ng kanyang lola ang masasarap na pagkain para lang mapunta kay Gretchen. Kung paanong magkasama silang pumupunta sa gubat, namumulot ng prutas, namimitas ng gulay, at kung paano ito nagluluto ng mga paborito niyang pagkain habang kaya pa ng katawan nito. Oo, mahirap mahalin ang kanyang lola minsan. Matigas ang ulo, masungit. Pero sa paraan ito, minahal siya. At kailanman hindi siya iniwan. Hindi siya pinabayaan, hindi siya ipinaampon. Sa halip, pinalaki siya. Tinuruan at ginawang mabuting tao. At para kay Gretchen, yon ang pinakamalaking regalo. Agad niyang tinawagan si Douglas ngunit walang sumagot. Sige, kakayanin ko itong mag-isa, bulong ni Gretchen sa sarili. Tinawagan niya si Eric. Alam niyang maaga pa, pero kailangan itong malaman. Hello ma, anong meron? Inaantok na tanong ni Eric. Anak, wala na ang lola mo. Ano po? Biglang nagising si Eric. Pumanaw na siya. Maliligo na po ako, pupunta ako dyan. Seryosong sabi nito. Wag na, dumiretso ka na sa probinsya. Susunod ako. Sa sandaling yon, napangiti si Gretchen kahit may luha. Pinalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Mabait, maalaga, at marunong umunawa. Muli niyang tinawagan si Douglas, ngunit patay pa rin ang cellphone nito. Kaya nag-iwan na lang siya ng voice message. Douglas, wala na si Lola. Papunta na ako sa probinsya. At pagkatapos nun, nagsimula siyang mag-impake. Bandang tanghali, tumawag si Douglas. Gretchen, sorry. Nakatulog ako sa office. Pagod na sabi nito. Wala na akong lakas umuwi kagabi. Ayos lang. Malapit na ako sa probinsya. Wala akong oras para pag-usapan ng problema natin ngayon. O huwag ka mag-alala. Susunod ako dyan. Sige. At doon, natapos ang kanilang usapan. Matapos ang libing, bumalik din sila agad sa lungsod. Ngunit hindi pa tapos ang problema. Anong gagawin mo sa bahay na yon? Walang emosyon na tanong ni Douglas. Anong bahay? Napatingin siya rito. Yung sa probinsya, parang sira-sira na yon. Hindi yun sira-sira. Bahay yun ng pagkabata ko. Napabuntong hininga si Gretchen. Hindi ko pa alam, baka ipaayos ko o parentahan na lang. Sino naman ang titira dun? Nakasimangot na tanong ni Douglas. Di ipaayos muna natin. Ako? Hindi ako maglalabas ng pera para dyan. Hindi lang naman pera mo ang gagamitin. May trabaho rin naman ako. Malay mo, balang araw, doon tayo tumira pag tumanda tayo. Hindi, city person ako.
Hindi ako titira sa probinsya. Agad natanggi ni Douglas. Tahimik si Gretchen pero matatag. Hindi ko ibebenta yon. Matatag na sabi ni Gretchen. Bahala ka. Walang pakialam na sagot ni Douglas. At umalis si Douglas habang may binubulong-bulong. Parang may bibili naman ng ganung bahay. Lalong nasaktan si Gretchen. Sa pagkawala ng kanyang lola, lalo siyang nanghina. At sa halip na may sumalo sa kanya, mas lalo siyang naiwan mag-isa. Abala si Eric sa pag-aaral at si Douglas parang wala nang pakialam. Tanging si Cassandra lang ang handang makinig. Pero ayaw na ni Gretchen na dagdagan pa ang problema ng kaibigan. Lumipas ang 2 buwan. Isang araw, pag-uwi ni Gretchen mula sa trabaho, may narinig siyang boses sa loob ng bahay. Hindi lang isa, 2. Pumasok siya sa kusina at doon niya nakita. Isang babae nakaupo sa mesa at si Douglas nakatayo sa tabi ng kalan. Gumagawa ng kape. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Hindi na napigilan ng emosyon. Isang tanong na may bigat. Isang tanong na karapat-dapat lang itanong dahil ang eksenang bumungad kay Gretchen ay hindi niya inaasahan. Nakatayo si Douglas sa kusina. Naka-shorts lang habang ang kabit nito ay nakaupo sa may bintana. Suot ang polo ni Douglas. Nandito ka na pala agad? Kaswal nitong tanong at parang walang nangyari. Oo, at mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Sarkastikong sabi ni Gretchen. Anong hindi tamang oras? Perfect nga eh. Nakangiti at halatang proud na sabi pa nito. Lumapit siya sa babae at ipinakilala ito na parang normal lamang ang lahat. Siya nga pala si Barbie. Siyang mahal ko. Parang tinamaan ng kidlat si Gretchen. At ako? Sino ako? Hindi niya makapaniwalang tanong. Asawa kita. At malapit nang maging ex-wife. Ngumiti siya kay Barbie at bumalik ang tingin kay Gretchen. Buntis na siya. Magiging ama na ako sa wakas. Parang sinaksak ang puso ni Gretchen sa mga salitang iyon. Hindi ko siya pwedeng iwan. Siyang magpapasaya sa akin. Nanigas si Gretchen. Congratulations! Matatag niyang sabi. Pilit na hindi umiyak sa harap ng mga ito. Mag-impake kayo. Umalis kayo dito. Ngunit tumawa si Douglas. Hindi kami aalis. Wala kaming matitirahan at gusto ko ang bahay na to. Pinagpaguran ko to. Kaya ikaw na lang ang umalis. Hindi makapaniwala si Gretchen. Hindi ka ba nababother na may asawa siya? Tanong niya kay Barbie. Hindi, temporary lang naman yan. Tawa pa nito. Lalong sumakit ang puso ni Gretchen. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Bahay ko rin to. Maayos ako nakikiusap sa'yo, Gretchen. Kalmado pero mapanakit na sabi ni Douglas. Huwag na natin gawing komplikado. Hindi tayo pwedeng magsama-sama dito. Kakaiba naman yun. At wala kaming ibang pupuntahan. Tumingin si Gretchen sa asawa niya. Pero ang nakikita niya, hindi na ang lalaki na kanyang minahal, kundi isang estranghero. Nasa na ang lalaking nag-alaga sa kanya? Yung naging mabuting ama kay Eric. Yung lalaking pinaniwala siyang muli sa pag-ibig. Paano siya nagbago ng ganito? Sino ang may kasalanan? Si Barbie o siya na mismo? Gretchen, huwag na tayong gumawa ng eksena. Irritableng sabi ni Douglas. Ayoko makipagtalo. Buntis na siya. Sabay turo nito sa tiyan ni Barbie. Hindi siya pwedeng ma-stress. Nurse ka, hindi ba? Alam mo na yan. At doon, may pumasok na ideya sa isip ni Gretchen. Bakit pa siya lalaban kung hindi naman siya nire-respeto? Kung may respeto pa si Douglas, hindi niya dadalhin ang ibang babae sa sarili nilang bahay. Dahan-dahang tumalikod si Gretchen. Tahimik siyang umalis ng kusina. Nag-impake ng mga mahahalagang gamit lang. At nang matapos, umalis siya. Dumiretso sa probinsya sa bahay ng kanyang lola. Pagdating doon, agad siyang naglinis. Tuwing kailangan niyang mag-isip, nagiging abala siya. Nakakapagtaka, hindi siya umiiyak. Hindi siya nagwawala. Hindi siya nag-iisip ng paghihigante. Pero nasasaktan siya.
Minahal niya si Douglas. Siya ang unang lalaking minahal niya matapos si Carlos. At ngayon, muling nasira ang puso niya. Ngunit sa pagkakataong ito dahil sa pagtataksil. Habang naglilinis, may narinig siyang boses sa labas. "Hello? May tao ba?" Malakas ang boses nito. Lumabas si Gretchen at nakita ang isang lalaking nasa edad 40. Nakasandal sa gate. "May maitutulong po ba ako?" Tanong niya rito. Buti may tao dito. Kala ko walang nakatira sa lugar na to." Hindi na kasi masyadong matao dito. Ano po ba ang kailangan ninyo?" "Nasiraan kasi ako ng sasakyan. Nagpapatayo kasi ako ng farm sa labas ng bayan." Napakunot ang noo ni Gretchen. Sa tingin ninyo, makakatulong yan sa lugar na ito?" Hindi ko iniisip. Alam ko." May kumpiyansang sabi ng lalaki. "Hindi lahat ay gusto sa syudad. Kung may trabaho dito, babalik ang mga tao. Fresh ang hangin, sariling ani. May project na ako sa ibang lugar at successful na. Dito ako'y pinanganak. Gusto kong buhayin ulit ang lugar." Kung hindi pa siya pinatigil ni Gretchen, baka tuloy-tuloy lang siyang magsalita. Sige. Anong maitutulong ko?" Nakangiti niyang tanong. "May sasakyan ba dito? O asawa mo?" Bahagyang yumuko si Gretchen. Wala." Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya. Sa papel, may asawa siya. Pero sa realidad, wala. "Ayos lang. Baka may tools dito?" Magaang tanong ng lalaki. Meron. Pasok ka." Dinala niya ang lalaki sa likod ng bahay, sa lumang shed ng kanyang lola. Naghanap ang lalaki, pero tila hindi niya nakita ang kailangan niya. "May nakita po ba kayo?" Mahinahong tanong ni Gretchen. Wala eh." At habang papalabas ang lalaki, napasigaw ito. Tumama ang ulo niya sa isang kalawanging kawit at agad na dumugo. Wag mong hahawakan." Alertong sabi niya rito. Agad siyang lumapit. "Pasok tayo. Lilinisin ko yan." Ayos lang, maliit lang naman to." "Hindi, kalawang yan. Pwedeng ma-infect." Sige, ikaw ang bahala." Sumunod ang lalaki sa kanya. At muling kumilos ang instinct ni Gretchen bilang isang nurse. Hindi niya alam na ang lalaking ito ay magdadala ng panibagong kabanata sa kanyang buhay. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, agad kumilos si Gretchen. Sanay ang kanyang mga kamay. Maingat niyang nilinis ang sugat ng lalaki at nilagyan ito ng maliit na benda. "Doktor ka ba?" "Hindi, nurse ako." Saglit siyang natigilan bago idinugtong. Nurse dati." "Bakit dati? Umalis ka na sa trabaho mo?" Nagtataka nitong tanong. "Mahal ko ang trabaho ko. Mahal ko ang tumulong sa mga tao, pero may mga nangyari lang kaya kinailangan kong huminto." Malumanay na paliwanag ni Gretchen. "Hindi mo ba gusto ang pagiging nurse?" "Gustong gusto. Wala naman kinalaman sa trabaho ang dahilan." Biglang lumiwanag ang mukha ng lalaki. "Ayos yan." "Anong ayos? Nanawalan ako ng trabaho?" Nakakunot ang noo niyang tanong. Hindi. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, buti na lang may nurse pala dito sa baryo." Napatingin si Gretchen sa kanya. "Magtatayo kasi ako ng maliit na klinik dito." "Klinik?" Gulat niyang tanong. "Oo, para sa mga simpleng gamutan, first aid at mga pasyenteng hindi na kailangan dalhin pa sa ospital sa bayan." Hindi mo na kailangan magtayo pa ng bago. Dati namang may health center dito, napabayaan lang." Di mas maganda." Mas natuwang sabi ng lalaki. "Ipaparenovate natin yon tapos ikaw ang titingin sa mga pasyente." Napangiti si Gretchen pero may halong pag-aalinlangan. "At sino naman ang magpapasahod sa akin? Gusto kong tumulong sa tao pero hindi naman ako mabubuhay sa hangin." May biro pero prank kanyang sabi. Walang pag-aalinlangang sumagot ang lalaki. "Ako ang magpapasahod sa'yo." At nang sabihin nito ang halagang balak ibigay, biglang napaupo si Gretchen. "Sandali, buwan ng sahod yon?" "Oo naman, bakit kulang ba?" "Kulang?" Halos hindi makapaniwala si Gretchen. "Kapag maayos ng takbo ng farm, pwede na nating taasan." Hindi, okay na yan." Napangiti ang lalaki. Di ayos.
Magsimula na tayo sa susunod na buwan. Saka lang nito naalala, hindi pa pala sila nagpapakilala ng maayos sa isa't isa. Ay, oo nga pala. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Gretchen. Ako naman si Henry. Magaan ang ngiti ni Henry. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakasakit na mga araw, may kakaibang gaan na naramdaman si Gretchen. Ikinagagala kitang makilala, Henry. Nagpalitan sila ng numero. Nagkwentuhan pa ng kaunti. Bago tuluyang umalis si Henry para humanap ng ibang kalalakihan sa baryo na pwede niyang makuhang katulong sa farm. Nanatili si Gretchen sa may gate, tahimik na nakatanaw sa malayo. Hindi niya maipaliwanag pero tila sineswerte siya sa gitna ng lahat ng kamalasan. Alam niyang pwede siyang bumalik sa syudad, pero sa sandaling yon, ayaw niya. Gusto niyang manatili roon, sa lumang bahay ng kanyang lola, sa hangin ng probinsya, sa amoy ng kahoy, lupa at mga alaalang kinalakihan niya. Pagpasok niya sa loob, mas determinado siyang tapusin ang paglilinis. Pumasok siya sa pinakadulong kwarto. Balak niyang alisin ang lumang alpombra at pagpagin ang makapal na alikabok. Pero habang ginagawa niya yon, may napansin siya. Bakit parang nakaangat ito? Isang tabla sa sahig na tila hindi maayos ang pagkakalapat. Napabuntong hininga si Gretchen. Ay nako, wala pa naman akong balak magpagawa ng sahig. Lumuhod siya at sinubukang idiin ang tabla. Pero ayaw bumalik sa pwesto. Kaya inangat niya ito at doon may nakita siya. Isang maayos na nakabalot na pakete. Malaki, mabigat at halatang matagal nang nakatago. Dahan-dahan niya itong kinuha at sinimulang buksan habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ano kaya ito? Kinakabahan niyang tanong. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad. May halong takot at pananabik ang kanyang nararamdaman. Paano kung isang lihim ito ng pamilya na mas mabuting hindi na lang nalaman? Sa kaba niya, ibinagsak niya sandali ang pakete sa sahig. Baka mas mabuti pang sunugin ko na lang. Pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Muli niya itong binuksan at nang tuluyan niyang makita ang laman, nanlamig si Gretchen. Mga dolyar. Makakapal na bundle ng dolyar. Ang dami nito! Gulat na gulat niyang bulong. Hindi niya alam kung paano siya hihinga ng maayos. Saan galing ang ganito kalaking pera? Bakit nasa ilalim ito ng sahig? At bakit ngayon niya lang natagpuan? Habang nanginginig ang mga kamay, may napansin siyang sulat ng isa pang balot. Dahan-dahan niya yung binuksan at agad niyang nakilala ang sulat kamay. Sulat ni Lola? Mahina at halos pabulong na sabi ni Gretchen. Binasa niya yon. Mahal kong Gretchen, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang mana mo. Nung isinilang ka, nagsimulang mag-ipon ang tatay mo para sa kinabukasan mo. Nang mawala siya, naging mahirap ang lahat. Alam mo naman kung paano tayo namuhay noon. Pinilit kong huwag kang pagkaitan, pero hindi yun laging posible. Naniniwala ako noon na mas mahalaga ang kinabukasan kaysa sa kasalukuyan. Nang mag-asawa ka, gusto ko sanang ibigay sa'yo. Pero nakita kong maayos naman ang buhay mo noon. Ngayon wala na si Carlos at mag-isa mo nang pinalalaki ang anak mo. Mas kailangan mo na ito. Gamitin mo ito. Patawad, ito lang ang nagawa ko. Nagmamahal, Lola. Pumatak ang luha ni Gretchen. Sunod-sunod, tahimik at mabigat. Naalala niya sa mga nakaraang taon, lumalala na ang pagiging malilimutin ng kanyang lola. Minsan, pati pangalan ng apo sa tuhod nito ay nakakalimutan na. Marahil nakalimutan na rin ito ang perang itinago para sa kanya. Napakalaki ng halagang yon. Sa lungsod, malaki na yon. Pero sa baryo, halos sapat para ituring kang mayaman. At biglang may pumasok na ideya sa isip ni Gretchen. Paano kung i-invest ko ito sa farm? Kung tutulong siya sa proyekto ni Henry, hindi lang niya masisiguro ang sarili niyang kinabukasan.
kundi pati na rin ang kay Eric. Isang desisyong maaaring magpabago sa lahat at hindi niya mapigilang masabik, matakot at magulat. Agad niyang tinawagan si Cassandra. Hello! Oh, friend! Buhay ka pa pala. Cassandra, kumusta ka? Mahina pero mabilis niyang tanong. Ako pa talagang tinanong mo. Ikaw ang nawawala. Ha? Sinong nagsabi sa'yo? Sino pa ba? Di si Douglas. Biglang tumigas ang mukha ni Gretchen. Pumunta ako sa apartment niyo kanina. At alam mo bang sinabi niya? Tumakas ka raw kasama ng ibang lalaki. Napapikit si Gretchen. Hindi na siya nagtaka. Siyempre hindi ako naniwala. Balak nga sana kitang tawagan mamaya. Cassandra. At doon isinalaysay ni Gretchen ang lahat. Kung paano siyang umuwi at nadatnan si Douglas kasama ang kabit nito. Kung paano niya nalaman na buntis ang babae. Kung paano siya pinaalis sa kanilang tahanan. Dahil mas may karapatan daw roon ang buntis na si Barbie na wala raw matutuluyan. At kung paano sinabi ni Douglas na ngayong may bahay na siya sa probinsya, doon na lang siya manirahan, na para bang napakadali niyang itapon. Galit na galit si Cassandra. Bakit hindi mo ko tinawagan agad? Pasigaw nitong sabi. Dapat pinalayas natin yung dalawa na yun eh. At bakit ikaw pang umalis sa sarili mong bahay? Dapat lumaban ka. Tahimik lang si Gretchen. Cassandra, kalma lang. Sa totoo lang, mas okay nga na umalis ako. Napabuntong hininga siya. Matagal ko nang napapansin, nagbago na si Douglas. Kasi buntis na pala yung babae. Wala siyang sariling anak. Matagal niya nang gusto yon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Natahimik si Cassandra. Hayaan na natin siyang sumaya. Yung apartment, aayusin na lang yan sa annulment. So, sa probinsya ka natitira? Tanong pa nito. Walang trabaho dyan. Walang maayos na buhay. Cassandra, luma na yung pananaw mo. May opportunity dito. Actually, may trabaho na ako. Excited niyang sabi. Ha? Paano? Natutuwang tanong nito. Nako, mahabang kwento. Ikinuwento ni Gretchen ang pagkikita nila ni Henry. Ang plano nitong farm at ang alok nitong trabaho sa kanya. At hindi lang yon. Huminga siya ng malalim. May nakita akong mana. Mana? Gulat na tanong ni Cassandra. Oo, may ipon pala si Papa at Lola para sa akin. Nakita ko habang naglilinis ako, aayusin ko ang bahay at mag-i-invest ako sa farm. Determinadong sabi ni Gretchen. Pinag-isipan ko na lahat. Magiging okay kami ni Eric dito. Tahimik sandali si Cassandra. Sigurado ka ba dyan? Paano kung scam yan? Hindi. Legal ba lahat? May kontrata. Kausapin ko lang siya. Feeling ko papayag siya. Bisitahin mo ako dito minsan. Sige na't may gagawin pa ako. O sige, ingat ka dyan ha? Pagkababa ng tawag, hindi na nagpatumpik-tumpik si Gretchen. Hello, Henry. Oh, Gretchen, kumusta? Naayos ko na yung sasakyan. Mabuti naman. Kailangan kitang makausap. Diretso niyang sabi. Pwede bukas, 9:00. Pupunta ako dyan. Sige, salamat. Kinabukasan, dumating si Henry gaya ng usapan. Handa na si Gretchen. May niluto siyang merienda at kape. Pinapasok niya si Henry. May gusto kong pag-usapan? Nakangiting tanong nito. Oo, may proposal ako. Baka gusto mo muna tayong magkwentuhan. Mas kilalanin pa natin ang isa't isa. Business proposal ito. Sayang. Kunyari dismayadong sabi ni Henry. Bakit naman sayang? Kala ko iba. Napangiti si Gretchen pero hindi nagpatinag. Gusto kong maging partner mo? Biglang naging seryoso si Henry. Mag-i-invest ako sa farm at tutulungan kitang ayusin ang clinic. Ano sa tingin mo? Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Henry. Pero sumagot ito. Sige, gawin natin tong mas maayos. Notaryo, kontrata, para walang problema sa huli. Sige, yan din naman ang gusto ko. Nakangiti niyang sagot. At mula noon, nagbago ang buhay ni Gretchen. Ipinagawa niya ang klinik, inayos ang bahay at nagtanim sa hardin.
Nagpagawa rin siya ng maliit na swimming pool. Mabilis na kumalat ang balita na may nurse na ulit sa baryo. Unti-unting dumami ang mga taong humihingi ng tulong kay Gretchen. At sa bawat araw, lalong lumalapit ang loob nila ni Henry sa isa't isa. Napansin ni Gretchen na namimiss niya si Henry kapag wala ito. At ramdam din niya na hindi rin siya baliwala kay Henry. Pero hindi ito nagmamadali. Hindi ito agad nagpapakita ng motibo. Hanggang sa isang araw, "Henry, gusto mo bang mag-dinner tayo?" Lakas loob na tanong ni Gretchen. Hindi pinalampas ni Henry ang pagkakataon. Dumating siya at may dalang bulaklak at isang singsing. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gretchen, pakakasalan mo ba ako? Natigilan si Gretchen. Ako, pakakasalan mo? Oo. Ano, papayag ka ba? Napangiti si Gretchen. Oo, pumapayag ako. Marahang hinalikan ni Henry si Gretchen at mahigpit siyang niyakap nito. 2 buwan matapos yon, tuluyan na silang nagsama sa iisang bubong. At makalipas ang 1 taon, isinilang ni Gretchen ang isang sanggol na babae. Sa wakas, natagpuan na rin ni Gretchen ang tunay na kaligayahan. Isang lalaking nagmamahal sa kanya, isang pamilya na buo, isang buhay na pinaghirapan nila. Lumipas ang mga taon sa tahimik na baryo kung saan minsang bumalik si Gretchen na wasak ang puso. Doon niya natagpuan ang bagong simula. Ang dating abandonadong bahay ng kanyang lola, ngayon ay puno na ng buhay. May hardin na luntian, may klinik na tumutulong sa mga tao, at may tahanang puno ng tawanan. Si Gretchen, hindi na ang babaeng umiiyak sa isang sirang relasyon. Hindi na ang babaeng iniwan, kundi isang babaeng bumangon. Kasama si Henry, isang lalaking hindi nangako ng perpektong buhay pero pinatunayan ang tunay na pagmamahal. Kasama ang kanilang anak na babae at si Eric na madalas umuwi tuwing bakasyon. Buong-buo ang pamilya ni Gretchen. Sa bawat araw, may pasyenteng dumarating sa kanyang klinik. May batang natutulungan, may matatandang naaalagaan. At sa bawat ngiti ng mga taong yon, mas lalo niyang nararamdaman na tama ang pinili niyang landas. Isang araw, habang nakaupo si Gretchen sa balkonahe, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Naalala niya ang lahat. Ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang lola, si Carlos, at maging si Douglas. Mga taong naging bahagi ng kanyang kwento, mga taong nagturo sa kanya ng sakit at ng lakas. Salamat, bulong ni Gretchen. Hindi dahil naging madali ang kanyang buhay, kundi dahil bawat pagsubok, mas naging matatag siya. At doon niya naunawaan. Minsan, hindi ka iiwan ng isang tao dahil kulang ka. Hindi ka papalitan dahil hindi ka sapat. Minsan, iniwan ka lang dahil hindi nila kayang pahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay mo. At tandaan mo, hindi mo kailangang ipaglaban ang taong hindi ka kayang ipaglaban. Hindi mo kailangang manatili sa lugar kung saan ikaw ay pinapalitan at hindi pinipili. Dahil sa tamang panahon, ang taong nang iwan sa'yo ay magiging dahilan ng paglaya mo. Ang sakit na dinanas mo ay magiging binhi ng mas magandang bukas. At ang pusong minsang nasaktan ay muling mamahalin ng taong hindi ka nasasaktan. Si Gretchen, hindi siya nanalo dahil nakahanap siya ng bagong lalaki. Nanalo siya dahil pinili niyang mahalin ang sarili niya. Dahil sa halip na magmakaawa, pinili niyang umalis. Sa halip na magpakatanga, pinili niyang magsimula ulit. At doon niya natagpuan, hindi lang ang pag-ibig, kundi ang tunay na kaligayahan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana maging katulad tayo ni Gretchen sa buhay. Huwag tayong manatili sa isang relasyon na hindi natin deserve. Maging matapang tayong harapin ang buhay dahil kaya nating bumangon ng paulit-ulit.